ng panibagong kwentong handog ng Dear Celine, shoutout muna natin ang ilan sa ating mga avid listeners. Shoutout kay Imelda Forteza ng Calamba City, Lily Roda Barshal, avid listener from Kuwait, Riza de Gracia from Kuwait, Lori Galaxy, avid listener, Carmela Peregrine from Catanawan, Quezon, Belly Navarra from Sultan Kudarat, Evelyn Norca from UK, Annabel Alano Maningat from Rome, Italy, Irma Barion from Silang Cavite, and Maylene Daya Guzman from Singapore. Shoutout na rin kay Natalia Baniked from Bani, Pangasinan, Ruby Faith from Qatar, Glenda Tantio from Davao del Norte, at Juvelin Hatton from Malta. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa Dear Celine. Ayoko sabi! Mga pakialamero, lumayas kayo! Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Huwag niyo akong pakikialaman! Sigaw ni Leonard sa mga kasambahay at doktor na umaawat ng umagang yun. Matapos sigawan ng doktor at mga kasambahay, ay ipinagtatapon nito ang mga gamot na dala nila para ipainom sana sa kanya. Kaya't buhat sa silid nito, dinig na dinig nila ang malakas na sigaw at pagwawala ng biyudong anak ni na Mr. and Mrs. Castillo. Nakatayo lamang siya sa tapat ng mahabang sopa habang hindi pa siya pinapaupo ng ginang na mag-i-interview sa kanya. Nangangatog ng lihim ang mga tuhod niya habang nakatayo siya sa harap ng ginang. Alam niyang hindi na siya nito nakikilala. Sa loob ng 5 taon na hindi niya ito nakita, napansin niya na malaki na ang itinanda nito. Pasensya ka na. Umupo ka na muna. Yung naririnig mong boses, sa anak ko yun. Alam mo, 5 taon na siyang biyudo nang dahil sa isang aksidente. Iyon din ang dahilan ng pagkakalumpo niya at pagkamatay ng mahal niyang asawa. Sabi ng ginang habang nakatuon ang paningin sa silid ng anak na malapit lamang sa kinaroroonan nila. Walang anuman po yun, madam. Nauutal niyang sagot. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Alicia De Vera po. Oh, Alicia. Huwag kang tumayo lang dyan. Kung hindi, iisipin ko na natatakot ka sa naririnig mo mula sa kwarto ng anak ko. Simpleng ngumiti ang ginang. Tapos, naupo na sa sofa na naroon. Kinuha nito ang dokumento na nakalapag sa lamisita. Siya naman ay mabilis ding umupo sa single na sopa na nasa harap lang ng ginang. Noon pa man, kilala na niya ang babaeng kaharap. Lingid sa kaalaman ng mga ito na siya si Barbara Bernardino, ang asawa ng anak nito na inakala nilang patay na. Muling nagbalik ang mga alaala niya nung siya'y si Barbara pa. Alaala ng mga masasayang sandali noong nasa simbahan pa sila at katatapos lang ikasal. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay sina Leonard at Barbara! Sigaw ng mga kaibigan nila at kapamilya na nakasaksi ng kanilang wagas at matibay na pagmamahalan. Maraming salamat. Magkikita pa tayong muli pagbalik namin galing honeymoon. Pero sa ngayon, kayo na lang muna sa reception. Kumain kayo ng marami Malakas na sabi ni Leonard habang hawak ang kanyang isang kamay. Oh Barbara, mag-iingat kayo sa biyahe Mamimiss kita. Mamimiss ko kayo. Naiiyak na sabi ni Jillian, ang matalik niyang kaibigan. Fred, ikaw na munang bahala sa negosyo namin Alam kong hindi mo pababayaan ang kumpanya habang wala kami. Bili ni Leonard sa kaibigang si Fred. Oo naman. Akong bahala. Kahit na ano ibilin mo, matik yan bro. Masiglang sagot ni Fred. O siya, umalis na kayo. Naghihintay na ang kotse. Bukas, napakaaga pa ng flight nyo. Mag-enjoy lang kayo sa honeymoon, okay? Masayang sabi ni Ginang Linda Castillo. Oo nga anak. Ingat at mahal namin kayo. Sabi rin ng papa ni Leonard na si Ginoong Danilo Castillo. Ngunit, ng araw na yon, ay hindi nila inaakalang isang aksidente pala ang magiging dahilan ng pagkasira ng kanilang masayang pagmamahalan. Dahil matapos ang kanilang kasal, naganap ang isang malagim na trahedya. Habang papunta sila sa hotel na tutuluyan nila bago ang kanilang flight patungong Japan. Inakala ng lahat na nasama ang katawan ni Barbara sa sumabog na sasakyan. Habang nakaligtas naman ang asawa niyang si Leonard, ngunit napinsala ang binti nito at hindi na muling nakalakad. Sinabi ng pitawan niyo ako! Malakas na sigaw ni Leonard ang nagpabalik sa kanyang isipan sa kasalukuyan. Habang kaharap ang ginang na ina nito.
Ay nako, nagwawala na naman siya. Ang akala ko ay okay na sila. Pasensya ka na ha, hindi ka pa man nag-uumpisa. Nakikita mo na ang ugali ng aalagaan mo. Pasensya ka na talaga, Alicia. Tipid ang ngiti ng ginang at halatang nahihiya sa naririnig nilang pagsigaw ng anak nito. Napatango na lamang siya sa sinabing yun ng dati niyang biyenan. Sa totoo lang, naawa siya sa naging kalagayan ng kanyang asawa. Alam mo, hindi sana yun magkakaganyan kung hindi lang namatay ang asawa niya sa aksidente. Dahil doon, nawalan na ng halaga sa anak ko ang mabuhay. Sabi ng doktor, napakalaki ng tsansa na gumaling siya at makalakad uli. Napailing ang ginang. Pero, siya mismo ang wala ng interes pa na makalakad. At iyon ang isang bagay na nagpapahirap sa akin. Sa amin ng papa niya. Ma'am, hindi po ba nakaisip na mag-asawang muli si sir? O di kaya inireto niyo siya sa ibang babae? Tanong na sinikap niyang mabitawan ng walang anumang emosyon upang hindi siya mahalata ng ginang. Hindi, ayaw niya kasi hindi makamove on sa yumaong asawa. Pero ipinagkasundo ko siya sa dating kaibigan ng asawa niya, kay Jillian. Naisip ko na baka magawang pantayan ni Jillian si Barbara. Tutal, magkaibigan naman sila noon. Baka lang magawa niyang mapaibig ang dating asawa ng kaibigan niya. O bueno, si Aling Linda na lamang ang magpapaliwanag sa iyo ng ibang trabaho mo at kung saan ang kwarto mo. Maiiwan na kita, iha. Sana lang ay matagalan mo ang ugali ng anak ko. Opo ma'am. Hayaan po ninyo. Gagawin ko po ang lahat para matulungan si Sir Leonard. 2 minuto pa lang ang lumipas. Buhat nang umalis ang ina ni Leonard. Nang lapitan siya ng mayordoma ng mansyon. Alicia, halika at isasama kita sa kwarto mo. Ayusin mo na muna ang mga gamit mo at maligo ka na para maisuot mo ang uniforme mo. Kasi kailangan ka na ni Sir Leonard bago ang hapunan. Agad naman siyang sumunod sa matanda. Dala ang isang may kalakihang bag kung saan naroon ang mga damit niya. Pagdating sa sarili niyang silid, 5 uniforme agad ang ibinigay sa kanya. Scrub suit yun na kulay asul. Isinuot niya yon matapos maligo. Pagdating niya sa kusina, nakita niya ang ilan pang katulong roon at ang ilang nurses na kasama niyang mangangalaga sa naulila niyang asawa. Nakaw, ikaw ang bagong personal maid? Tatagal ka kaya? Pustahan, 2 araw lang rito yan. Sabi ng isa sa mga maid. Di na lang niya yun pinatulan upang hindi na lumaki ang gulo. O siya, tama na yan. Halika na, Alicia, nang maipakilala na kita kay Sir Leonard. Pinapangunahan na kita. Narinig mo naman siguro kung gaano kasungit si Sir Leonard. Kailangan mo ng mahabang pasensya. Tiisin mo na lang kapag sinigawan ka niya. At sana, magtagal ka. Tanging hiling ni Aling Linda. Lumakad na sila papunta sa kwarto ni Leonard. Pagtapat pa lang nila sa pintuan, kitang-kita na niya ang pagwawala nito at pinipigilan ng 2 nurse. Ano ba? Ayoko ngang uminom yan. Ayokong uminom ng lahat ng yan. Wala akong sakit. Sabay tulak sa mga kamay ng babaeng nurse. Senyorito, kailangan niyo pong inumin ang mga gamot mo. Yun po ay bili ng doktor mo. Sabi ng isang nurse. Wala akong pakialam. Iwan niyo ako. Muli nitong pinagtulakan ng 2 babae. Ako nang bahala. Ako nang bahala sa kanya. Pagpipresenta ni Alicia. Sino ka ba? Hindi nga kami pinayagan. Ikaw pa kaya? Bago ka lang naman dito. Nurse ka ba? Masungit na tanong ng nurse. Hindi. Pero ako yung naka-assign na caregiver ni Sir. Ngayon pa lang ako magpapakilala. Malay natin, makuha ko ang loob niya. Akin ang mga gamot. At kung paano ipapainom, ituro niyo na lang sa akin. Ganun nga ang ginawa ng 2 nurse. Maya-maya, nasa harap na siya ng pintuan at marahan yung binuksan. Senyorito, dala ko na po ang gamot niyo. Kailangan niyo na po itong inumin. Sabi niya nung makapasok. Diba sinabi ko na ayokong inumin yan? Will you just go away and stop bothering me? Pero kailangan po, kasi maintenance ang gamot na pinapainom sa'yo. Sabi ng doktor,
Malaki raw ang maitutulong nito para bumuti ang pakiramdam mo. Kaya sana, wag nang matigas ang ulo mo. Inumin mo na to. Matapang niyang pakiusap kahit kinakabahan. Kapal ang mukha mo, no? Sino ka ba para utusan ako ng ganyan? Bakit? Ikaw ang bago kong caregiver? Hindi mo tinanong ang mga kasama mo kung pang ilang ka na namasukan dito? Katulad nila, hindi ka magtatagal. Yung huli mong pinalitan, 3 araw lang ang tinagal. Ikaw kaya? E di subukan natin. Pero in the meantime, inumin mo na muna to. Kapag hindi mo to ininom, baka ikaw ang hindi magtagal dito sa mansyon. Sarkastiko niyang sagot. Noon pa man, ganun na niya sagutin ito. Lalo na nung magkasintahan pa lang sila. Madalas niyang salungatin ang nobyo noon kapag hindi niya gusto o tingin niya ay umiiral na naman ang katigasan ng ulo niya. Ngunit alam niyang iba na ang sitwasyon nila ngayon at ilang ulit na niyang hiniling na sana ay makilala siya nito kahit na iba na ang mukha niya. Bagay na alam niyang imposible. Natawa ng mapakla si Leonard habang nakatitig sa kanya. Galing mo rin, no? Gusto mong masisante? Napataas ang kilay niya sa lalaki. Hindi niya inakalang sa loob ng 5 taon ang laki ng ipinagbago ng ugali nito. Pagkakaalam ko, wala pang caregiver mo na si Sante. Lahat sila kusang nag-resign. At yun ang hindi ko gagawin. Nakatitig siya sa mga mata nito nang may determinasyon. Bahagyang napangiti ang binata na parang nang uuyam. Bakit? Nilakihan nilang sweldo mo? Ano naman ang kwento mo ngayon? May pamilya ka magugutom? Kaya magtatagal ka sa trabahong to? Sawa na ako sa mga ganyang kwentong barbero. Lahat naman sila umalis dahil hindi kinaya ang ugali ko. Alam kong ganun ka rin. Ano bang pinagkaiba mo? Tanong nito na tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa nang nakakainsulto. Ay, sir, wag mo akong hahamunin. Lalo pa at sinabi nilang gawin ko ang lahat para lang maalagaan ka. Marami akong paraan para gawin yun. At yung kasungitan mo, hindi yan uubra sa akin. Bulalas pa niya habang nakangiti ng matamis sa binata. Sinabayan pa niya yun ng kindat. Bagay na nagbigay ng awkwardness sa lalaki. Nagtaka ang binata. May kakaibang oras siya na hindi pa nito nakikita sa ibang caregiver. Pero isang babae ang naaalala ni Leonard nang dahil sa kanya. Napakunot ang noon nito. Pilit siyang tinitingnan para alamin kung kilala ba siya nito noon pa. Do I know you? Hindi na bale. Imposibleng kilala kita. Tagal kong hindi lumabas. Imposibleng makakilala ako ng bagong tao. Si Alicia naman, lihim na napangiti. Ibig sabihin, naging pamilyar ako sa kanya. Kahit iba na ang mukha ko. Nasabi niya sa isip habang palihim niya itong tinitingnan. Alam niyang nakatitig ito sa kanya habang nagsasali nito ng tubig sa baso. Eto na, Ibinuka pa niya ang sariling bibig para ipagaya sa amo. Ano yan? Ano ko, bata? Kunot noon itong tanong sa kanya. Bakit? Hindi ba? Isa inaasal mo. Para kang bata. Natawa pa siya nung sinasabi niya yun. May nakakatawa ba? Pinagtatawanan mo ba ang pagiging lumpo ko? Bakit? Pag gusto mong sipain kita o itulak? Galit na tingin ang sinalubong niya mula sa lalaki. Ganyan ka ba talaga? Yan na ba ang ugali mo bago ka maaksidente? Ano? Nawala lang yung asawa mo. Naging ganyan ka na? O baka, yan na talagang ugali mo. Alam mo, kung ako si Barbara, baka magpasalamat ako na nawala na lang ako. Shut up! Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya. Hindi mo siya kilala. Hindi mo rin ako kilala. Kaya wala kang karapatang husgahan ang pagkatao ko. At talaga? Sa ipinapakita mo, iyan na ang pagkatao mo. Subukan mo maging mabait sa akin. Iisipin ko na mabuti ka talaga. Para sabihin ko sa'yo, hindi na mahalaga sa mga bagong taong makakasalamuha mo kung ano ang dati mong ugali at pagkatao. Basta ang iisipin ko ngayon, kung ano ang ipinapakita mo, yun ka. Napataas ang isang kilay niya habang nagsasalita. Natawa lang ito ng mapakla tapos tiningnan siya ng masama. So what? Anong pakialam ko kung maging masama o mabuti ang tingin mo sa akin? I don't care. Kaya pwede ka na umalis. Pasinghal nitong sabi at ikinumpas pa ang isang palad para palayasin siya. Okay, lalayas ako.
Pero, inumin mo na muna tong mga gamot mo. Ganun lang naman. Kapag ininom mo, aalis na ako. Lalayasan na kita. Nakikipagtitigang sabi pa niya sa amo. Hindi kumibo si Leonard, pero mabilis nitong kinuha ang mga tableta at isa-isang nilunok habang masama ang tingin sa kanya. Matapos makitang makainom na ng gamot ang amo, nakangiting tinalikuran na niya ito at saka tuluyang iniwan ang silid nito. Paglabas lang niya ng kwarto, ay agad siyang napasandal sa likod ng pintuan. Pinigilan niyang mapaluha dahil sa nakitang kalagayan ng kanyang asawa. I'm sorry, Leonard. Kung hindi sana tayo nagkahiwalay, hindi ka sana magkakaganyan. Kung hindi lang sana naganap ang aksidente, bulong niya sa sarili. Bago siya bumalik sa kusina. Kinabukasan, sinag ng araw mula sa labas ng bintana ang nagpagising sa kanya. Nasisilaw na napasigaw ito dahil sa inis. Sinong nagsabing buksan ng bintana? Hindi ba sinabi kong ayokong binubuksan ng bintana ko ng ganito kaaga? Buwisit talaga! Galit na dinampot ang flower vase at binalibag yun. Habang malakas na nagsisisigaw, lahat sila nagulat. Nasa first floor ang silid ni Leonard, kaya mabilis lang nilang narinig sa kusina ang pagwawala nito. Naku, ayan na ang senyorito demonito, nagwawala na naman siya. Bulong na naibulalas ng isa pang katulong. Lydia, ano ba? Baka mamaya marinig kayo ng senyora. Mapapaalis kayo sa mansyong ito. Saway ng mayordoma. Hayaan nyo na lang po siya. Maya-maya titigil din yan. Mahirap naman kung sasalubungin ang galit niya. Kalmado niyang sagot. Abang ginawa mo, Alicia? Bakit gano'n na lang ang pagwawala niya? Parang dumoble ang galit niya ngayon kaysa nung wala ka eh. Nag-aalang tanong ni Aling Linda. Okay lang po yan. Hayaan lang natin siya. Ako pong bahala. Huwag po kayong mag-alala. Kasi ganyan na ganyan yung naging alaga ko dati. Paliwanag niya sa matanda. Totoo namang kilalang kilala niya ang ugali ng asawa. Nobyo niya pa lang ito noon, ay alam na niya kapag nagagalit ito, ay hindi dapat salubungin, kaya yun pa rin ang ginagawa niya. Makalipas ang isang oras na pagwawala ni Leonard, sa kanya ito pinuntahan para kausapin at tanungin kung bakit ito nagalit ng ganon, kahit na alam niya kung bakit. Okay ka na ba? Hindi ka ba nasugatan? Ang dami mong nabasag. Hayaan mo na. Sasabihin ko na lang sa kanila na next time, yung mumurahing vase ang ipalit sa mga binasag mo. Para hindi sayang. At sa vase ka pa talaga nag-alala? Sa sarili mong buhay, hindi ka nag-aalala? Na baka ito na yung huling araw mo rito? Sir, bakit naman ako mag-aalala? Magtatagal ako rito. Ito lang ba ang kaya mong gawin para mapaalis ako? Hindi, Leonard. Sisiguraduhin ko sa'yo, mapapaamo kita bago ako umalis. Hindi na niya naisatinig ang mga huling salitang yon. Sa halip ay nginitian na lamang niya ang lalaki. Alam niyang sa mga ganitong estilo niya ito nakuha noon, kaya sisikapin niyang muling makuha ang loob nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi para paibigin ito, kung hindi para maiayos at maibalik sa dati ang buhay nito. Habang nililinis ang lahat ng mga bubog, hindi sinasadyang nasugatan pa ang isang daliri niya habang winawalis niya yon. Palihim na napatingin si Leonard sa kanya, ngunit hindi rin nagpahalata. Nang tapunan niya ito ng tingin, nagkunwari itong galit habang sa bintana nakatingin. Sinong nagsabi na pakialaman mo ang kortina ng bintana? Nabuksan mo kahit tulog pa ako. Isa pa, ibinilin ko nang hindi bubuksan ang bintana kahit kailan. Aircon ang kwarto ko. Hindi kailangan buksan ang bintana. Hindi ko naman po binuksan ang bintana. Hinawi ko lang ng kaunti ang kortina. Hindi makakasingaw ang lamig ng aircon sa ganun lang. Okay na, sir? Buisit. Ang nasagot lang nito dahil binara niya ang mga dahilan nito para magalit. Ayan, nalinis ko na lahat ng kalat. Siya nga pala, may bagong biling wheelchair ang mga magulang mo. Mamaya ililipat kita ron para naman makalabas ka rito sa lungga mo. Hindi ka ba nagsasawa rito? Tsaka, paano ka gagaling kung palagi kang nakakulong dito sa kwarto mo? Kailangan mo ring makalabas. At oo nga pala, hindi ko na itanong sa mga dati mong nurse kung kailan ang therapy mo para makalakad ka na. Sabi niya habang napapaisip. Hanggang pakialamero ka, no? Hindi mo ba ako titigilan? Sinabi ko bang magpapatherapy ako? Sir, kailangan mo yon. Matigas niyang sagot. Save it.
Don't pretend you know everything about me. Because you have no idea what I've been through. Okay, fine. Wala akong alam, sir. Utusan lang ako. Caregiver mo lang ako. Pagdadrama niya. Pero kung hindi kita pagmamalasakitan, sinong caregiver ang tatagal sa'yo? Kung hindi ako magiging pakialamero, paano ko magagawa ang trabaho ko? Ikaw na rin ang nagsabi. Wala pang tumagal na nurse o personal maid mo. This is my second day. And I don't want to be the last. Iiwan lang kita kapag magaling ka na. Mariin din niyang sabi. Lingid sa kaalaman niya ay naroon pala ang iba niyang kasamahan at ang ina ng binata. Ala, bakit ang tapang niya kay senyorito? Hindi ba siya natatakot na matanggal agad siya sa trabaho, Aling Linda? Tanong ni Lydia. Tasagot sana ang matanda, ngunit biglang nagsalita ang ina ni Leonard na nasa likuran nila. Hayaan na lang muna natin siya. Kung yan ang kailangan ng anak ko para makumbinsi siyang gumaling, wala akong nakikitang mali sa pagtrato niya sa anak ko. Tama siya, marami ng nurse at personal maid ang nagdaan. Pero walang sumagot o nangaral sa kanya ng ganyan. Iisang tao lang ang kilala kong bumabali ng maling asal at ugali noon ni Leonard. Sino naman yun, madam? Tanong ni Aling Linda. Barbara. At hindi ko akalaing makakakilala muli ang anak ko ng ganoong tao. Kakaiba si Alicia. At gusto kong makita kung mapapatino ba niya si Leonard. Sabi pa ng ginang. 2 oras na ang lumipas nang mapainom niya ng gamot ang binata. Siyempre, katakot-takot na sigawan at pagwawala na naman ang narinig ng lahat sa buong bahay. Pero hindi na gaya ng dati na nagwawala at nagbabalibag ito ng mga gamit. Paano? Wala na itong maabot na mga bagay na maaari niyang maibato sa kanya. Ayan! Iinom ka naman pala eh. Ang dami mo pang drama. Ano? Wala ka nang maibalibag sa akin kasi binasag mo na kanina. Sinadya ko kasi yon para sa oras na to wala ka nang magawa kundi sumunod. Nakangiti pa siya habang pinagmamasdan ang galit na lalaki. Kitang-kita ang pag-igting ng panga nito at lihim na pagkuyom ng kamao. Patunay na galit pa rin ito. Lumabas na muna siya sa silid ng amo. Tamang-tama naman ang dating ng automatic na wheelchair na binili ng mama nito. Iha, Alicia, tingnan mo. Magandang klase ba itong wheelchair? Naku, maganda yan, ma. Madam, mamahali ng brand, kaya natitiyak kung kahit magwala siya riyan, hindi yan masisira. Natawa na lang silang pareho ng ginang habang tinitingnan niya ang wheelchair. Naku, ewan ko lang kung papayag siyang gamitin yan. Ayaw na ayaw ni Sir sumakay sa mga ganyan. Sabi ni Aling Linda na nag-aalala na baka lalo pang ikagalit ng among biyudo ang ipinabili niyang wheelchair. Mabuti po nabanggit niyo. Naisip ko lang po kung paano. Kapag nagbabanyo siya o di kaya naliligo, sino ang tumutulong sa kanya? Kung hindi siya gumagamit ng mga makabagong equipment tulad nito. Sa tanong niyang yon, napaisip ang ina nito at si Aling Linda. Oo nga, Linda. Ano bang ibig sabihin? Hindi si Mang Ben na dati niyang butler ang tumutulong sa kanya noon? Senyora, sa pagkakaalam ko, pag mag-isa niyang ginagawa ang mga personal na bagay na iyan. Isa pa, takot po kaming magtanong kay senyorito tungkol dyan. Ayaw po naming masigawan. Ganun ba? Kung ganun, kailangan ko palang kumuha ng lalaking nurse. Baka mahirapan ang anak ko. Madam, wag na lang po nurse na lalaki. Mabuti pa po, palagyan na lang natin ng silid niya ng mga high-tech na equipment. Sa ganun, madali para sa kanya ang kumilos ng walang naaabalang tao. Katulad nga po niyan na nagagalit siya lalo kapag pinakikialaman siya ng iba. Liban sa pagpapainom ng gamot o pagpapaalala, paglilinis ng kwarto niya, yun na lang ang mga maitutulong natin sa kanya. Mungkahi niya sa ginang. Tama siya, senyora. Sa ganun, hindi madagdagan ang pagsigaw ni Senyorito Leonard. Sabi ni Aling Linda. Siya, sige. Kung ganun, ipapaubaya ko na sa inyong lahat. Sabihin mo na lang sa akin kung may nahanap na kayong gagawa ng mga sinasabi mo. Sabi pa ng ginang at tuluyan na nga silang iniwan. Pagkatapos ng usapan ay nagtuloy na siyang muli sa loob ng silid ng kanyang amo. Naabutan niya itong nasa kama, nakapatong ang laptop sa ibabaw ng laptop table na nasa ibabaw ng hita ng lalaki. Nagtaka siya kasi nakaligo na ito at bago na rin ang suot niyang damit. Hindi siya nagpahalata
pero lihim na siyang naghihinala. Sa halip na pansinin ng lalaki, pinuntahan niya ang banyo at tiningnan yun. Ayon sa pagsusuri niya, may naligo ron at gumamit pa ng bathtub. Isip siya kung paano nagawa ni Leonard ang maligo ng mag-isa, gayong may kapansanan nito sa mga binti. Hindi pa rin siya kumibo at nagkunwaring walang nahahalata. Tapos, isinira niya ng marahan ang pintuan ng banyo. Siya nga pala, sir. Heto na yung electric wheelchair mo. Mamaya, pwede kitang ipasyal sa bakuran. O kaya sa labas. Sa may park, may magandang lagoon doon. Okay sana yun kung makakapasyal ka ron. Mas marerelax ka. Shut up! Ang ingay mo. Pwede bang layuan mo ko? Umalis ka na lang. Nakainom na ako ng gamot. Ano pang kailangan mo? Singhal nito. Bahagya siyang napapitlag. Hindi niya alam kung bakit hindi pa siya sanay na nasisigawan siya ng lihim na asawa. Noon kasi, parating malambing si Leonard sa kanya. At kahit na nag-aaway sila, hindi pa niya ito nakitang nagalit sa kanya ng ganun. Mariin siyang napapikit at humugot ng paghinga. Tanggap niya ang kasungitan nito. Malayong-malayo na kasi ang mukha ni Barbara sa mukha niya ngayon bilang Alicia. Pero minsan, sumasama ang loob niya. Hindi man lang nakilala ng binata ang boses niya o kahit ang kilos man lang. Doon niya naisip na mukha lang talaga ang pagkakakilanlan sa kanya ng kanyang asawa. Sir naman, para sa iyo rin naman ang lahat. O baka naman ayaw mong lumabas dahil ayaw mong magpalit ng damit? Sige nga, paano ka nakakaligo mag-isa? You're so stupid. Nakikita mo yung saklay? Ayan oh. Yun ang ginagamit ko. At kinakaya ko naman. Hindi ko kailangan ng tulong kahit ng sino. Ganun ba? Sige, ganito na lang. Bukas, magpapatawag ako ng mga installer ng mga high-tech machine para hindi ka na mahirapan. O kung ayaw mo naman, ako na lang ang magpapaligo sa'yo. Napapangiti siya at nagtataas baba pa ang kilay niya habang nakatitig sa naiinis niyang amo. Hindi ka rin malandino. Ako? Tutulungan mong maligo? Baka nakakalimutan mo, kahit lumpo ako, lalaki pa rin ako. So ikaw siguro yung malisyoso. Alam mo sir, sa akin wala yun. Una sa lahat, hindi lang ikaw ang inalagaan kong pasyente na lalaki. Sa akin wala nang mali siya yan. O baka naman, ikaw yung may pagnanasa sa akin? What? Nabulalas nito. Napailing habang nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Are you sure na ako magkakaroon ng pagnanasa sa'yo? For your information, iisang babae lang ang kinahumalingan ko at yun ang asawa ko. Kaya wag na wag mo akong pag-iisipan ng ganyan. Bulalas pa nito. Natawa naman siya ng malakas na ituro pa ang lalaki. Ganun ba? Oy, bakit ayaw mong paliguan kita? Ako nang magpapaligo sa'yo simula bukas. Okay ba? Nakangisi niyang sabi, sabay kindat sa binata, at nakangiwi pa ang bibig habang nagpapakyut. Pero sa halip na matuwa ang lalaki, nainis pa itong lalo. What can I do para iwanan mo ko at tigilan mo ko sa mga pambubwisit mo? Sige, sumakay ka sa wheelchair na to at lumabas tayo sa park. Hindi na kita guguluhin. Alam mo kasi, may naiisip ako, pero hindi ko sasabihin. Nagpabitin pa siya at hindi tuluyang sinabi ang tumatakbo sa isip niya. Ikaw ang babaeng madumi ang utak. Sasabihin ko agad kay mama na paalisin ka. Ayoko ng tulad mong malandi. Grabe, makamalandi ka naman. Hindi kita type, no? Ayoko sa lalaking nabubuhay sa nakaraan ng asawa niyang namatay na at sinisira pang sarili niya. Pagmamahal bang tawag dyan? Tingin mo, kung nakikita ka ng asawa mo ngayon, masaya siya at natutuwa? Baka nga sinisisi pa niyang sarili niya dahil naging miserable ka. Gusto mo ba yun? Get out. Umalis ka sa harapan ko. Ayoko nang marinig pa yung mga walang kwenta mong sinasabi. Sigaw nito. Dahilan para iwan nga nito ang binata. Nagabihan, hindi pa rin siya sumuko at dinalhan pa rin niya ng hapunan ng lalaki. Alam niyang ilang araw pa at makukuha na rin niya ang loob nito at makukumbinsing magpagamot. Ngunit, pagpasok niya sa loob ng silid, nakita niya ang binata na nakahandusay sa sahig. Naku, senyorito! Inang ko po, anong nangyari sa'yo? Inay, tulungan mo siya. Huwag mo siya hayaang mamatay. Naiiyak na sabi niya habang tinatawag ang kanyang ina.
Isang bagay na lihim na ikinagulat ni Leonard. Narinig nito ang ganoong pangyayari nang mahulog siya sa kabayo nung namasyal sila ni Barbara sa Tagaytay. Napakurap mata si Leonard ng ilang beses at paulit-ulit na naalala ang namatay na asawa habang nakatingin kay Alicia. Naku po, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ngunit laking gulat niya nang makitang nakatitig sa kanya ang binata. Nahawakan nito ang batok niya at napalapit ang mukha nila ng halos isang dangkal na lang. Kaya lang, naalala niya na bagoong ang inulam niya kanina at hindi pa siya nakakapag-toothbrush kaya mabilis niyang naitulak ang lalaki. Aray ko! Bulalas nito habang ibinabangon ang sarili. Ay, sorry na po. Sorry, sir. Kayo kasi, masyado kayong malapit sa mukha ko eh. Ayoko lang naman na maamoy mo yung hininga ko. Bakit? Amoy imburnal ba yan? Ilang taon ka na bang hindi nagsisipilyo? Pigil ang tawa na tanong nito, kaya nagkunwari siyang naiinis. Nakakatawa. Makailang taon ka naman. Kanina lang kasi, kumain ako ng bagoong. At hindi naman yun kasing amoy ng imburnal. Pasinghal niyang sagot habang inaalalayan ng amo na tumayo. Pwede kahit minsan, manahimik ka? Ang ingay mo. Simula nang dumating ka sa bahay namin. Pakiramdam ko hindi na ako natahimik. O edi, magpagaling ka ng mabilis. Promise, aalis na ako rito kapag magaling ka na. Pangako yan. Naitaas pa niya ang isang palad. Iupo mo na ako sa kama bago ka lumayas. Utos nito na humihinaho ng boses. Lihim namang napapangiti si Alicia. Ano nga ang pangalan mo? Alicia de Vera, sir. Tapos, sinabayan pa niya ng maluwang na ngiti. Oh, bakit nakangiti ka? Ano, nabaliw ka na? Hindi naman. Masaya lang ako kasi sa ilang araw kong pagsisilbi sa'yo, ngayon mo lang tinanong ang pangalan ko, sir. Oo, tama ka. Sa 5 taon, may mga taong nahahire dito bilang caregiver ko. Ikaw pa lang ang tinanong ko ang pangalan. And I don't know why, but you remind me of someone. Siya naman ang napalunok. Hindi maaaring maalala nito sa kanya si Barbara. Wala siyang balak na muling paibigin ang dating asawa. Alam niyang hindi sila natapos, pero nang akalain itong patay na si Barbara, doon din siguro natapos ang pagiging mag-asawa nila. At ayaw niyang mahirapan pa ito kapag kinailangan na niyang umalis. Ha? Ano yun, sir? Nagpanggap na lamang siyang hindi narinig ang huling sinabi nito. Never mind. Ano ba yung dala mo? Tanong na lang ng binata. Ito yung hapunan mo, senyorito. Saka yung gamot mo, kailangan mong inumin. Buti, nagkalakas ka pa ng loob na puntahan ako. Kahit na sinigawan kita kanina at pinalayas. Naku, wala yun. Nauunawaan kita. Ganyan talaga kapag stress ka. Siya nga pala, bakit ka nakahandusay sa sahig? Tanong na lang niya. Nadulas ako, kasi may natapong tubig. Aksidente lang ang lahat. Sagot nito. Okay, sir. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagkakalat. Tapos, sinabayan niya ng tawa. Simula nga noon ay naramdaman na niya ang unti-unting pagbabago nito sa kanya. Hindi niya alam kung dahil yun sa naaalala nito ang isang bagay o dahil muli na palang nahuhulog ang loob nito sa kanya. Isang umaga, naisipan niya itong ayain sa park. Tahimik lang ang binata habang nakatanaw sa lagoon. Nakita niya itong nakatingin lang sa tubig. Anong iniisip mo, senyorito? Hindi bali na. Huwag mo nang sagutin. Ayoko namang isipin mo na pakialamera ako. Nasabi niya at tumingin sa lagoon. Namangha silang pareho nang makita nila ang isda na tumalon. Nakita mo yun? Sabay pa nilang nasabi. Oo, nakita ko. Nag-aalangan niyang sagot. Buti naman. Akala ko hindi mo nakita. Ang bilis tumalon ng isda. Nakakaingit siya, di ba? Malayang nakakatalon sa tubig. Malungkot na nasabi ng binata. Bakit naman naiinggit ka? Dahil ba sa kalagayan mo? Hindi. Dahil siya nabubuhay pa. Nakikinabang sa lagoon na to. Alam mo bang pinagawa ko yung lagoon na ito rito? Mahilig kasi mamasyal si Barbara dito sa park. Surprise ko sana sa kanya pagkatapos ng kasal namin. Gusto ko sana pagbalik namin galing honeymoon, makita niya to. Pero hindi na siya nakabalik. Kasama niya, namatay na rin ang puso ko. Nalungkot siya dahil ramdam na ramdam niya ang kalungkutan sa tinig nito. Kung pwede ko lang sabihin sa'yo na buhay pa ako. Na buhay pa ako.
na ako si Barbara. Muntik nang pumatak ang mga luha niya, ngunit mabilis niyang napunasan ang likod ng palad niya ang mga yun. Mabuti na lang rin at nakatalikod naman si Leonard at hindi ito nakita. Ang kamuntikang pagtulo ng mga likido buhat sa mga mata niya. O Alicia, bakit natahimik ka? May nasabi na naman ba akong hindi mo nagustuhan? Wala naman, senyorito. Siya nga pala, matanong ko lang, kailan ang therapy mo? Gusto ko na kasing makita kang gumagaling. Gusto ko nang makalakad ka, makapunta ka rito sa lagoon ng mag-isa, para naman mas ma-enjoy mo mga isda rito. O kaya, isama mo si Jillian, para naman hindi masayang ang lagoon na to. Wala sa loob na nabanggit pa niya ang pangalan ng dating kaibigan. Ha? Paano mo nakilala si Jillian? Napakunot ang noon ito, sabay napatingala sa kanya. Ay, nabanggit kasi siya sa akin ng mama mo nung unang araw ko palang dito sa mansyon. Sorry ha, hindi ko sinasadyang matandaan ang pangalan ng bago mong fiancé. Nauutal niyang sagot. Actually, bagay naman kayo. Kahit na noon pa, kayo ang tunay na nababagay. Mahina niyang dugtong sa mga naunang sinabi. Hindi ko alam na nabanggit ni mama sa tulad mong baguhan ng tungkol doon. Actually, hindi ko gusto si Jillian. Kaya lang, umaasa si mama na magbabago ako kung si Jillian ang makakasama ko. Inaakala niya kasing makakayang gayahin ni Jillian at palitan sa puso ko ang asawa ko. Si Barbara, kakaiba siyang babae. Naiiba siya sa lahat. Pero kailan lang, parang nakita ko siyang muli. Makahulog ang sabi ni Leonard, tapos marahan itong tumingin sa kanya. Siya namang napalunok ng laway nang hindi inaasahan. Sinikap niyang iwasan ang mga tingin yon. Tingin na alam niyang maaaring magkanulo sa kanya. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Baka mamaya umulan. Mababasa tayo. Sabi na lamang niya, tapos mahigpit na hinawakan ang hawakan ng wheelchair at inalalayan ang lalaking mahal na mahal niya. Araw-araw nang iniinom ni Leonard ang mga gamot nito at nagulat ang lahat nang pumayag ito sa therapy na sinasabi ng doktor niya. Habang nagtitherapy ang amo niya, nilapitan siya ng ginang na ina nito at nagpasalamat. Salamat, Alicia. Hindi ko alam kung anong ginawa mo para makumbinsi siyang magpagamot at inumin ang lahat ng mga gamot na nirereseta ng doktor. Hindi ko akalain na matatahimik rin ang bahay. Hindi na siya nagwawala at nagpapalayas ng mga tao na nakikita niya sa paligid. Mabuti na lang. Alam mo kasi, kauuwi lang ni Jillian at balak kong mag-arrange ng welcome party rito sa mansyon at i-announce ko na rin ang kasal nila. Sa ganun magtuloy-tuloy na ang paggaling ng anak ko. Sabi ng ginang, bagay na nakasakit ng kanyang kalooban. Alam niyang wala siyang karapatang masaktan at magselos, pero hindi naman alam ng ginang ang tunay na siya. Hindi niya pwedeng sabihin na siya si Barbara. Wala siyang patunay sa lahat ng mga nangyari. Maliban na lang kung nakakuha na ng patunay si Doktora Abigail tungkol sa mga pinagdaanan niya. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng mansyon. Hindi na siya nakapagpaalam kay Leonard. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Doc Abigail at sinabi nitong magkita sila sa isang mall na malapit sa kanila. Humantong nga sila sa isa sa mga fast food na nasa loob ng mall. Kamusta ka na, Barbara? Tanong ng doktora. Ayos lang ako. Sa ngayon, Alicia pa rin ang gamit kong pangalan sa harap ng dati kong asawa at mga magulang nito. Hindi na nila ako nakilala. Ni hindi nga yata nagduda kahit na si Leonard. Malungkot niyang sagot. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Pero alam mo kung may record ka lang sana sa isang manggagamot o kaya naman record ng DNA o kahit na yung mga mata mo o thumb mark. Mukha lang naman ang nagbago sa'yo. Pero yung mga mata mo, yung thumb mark mo, yun pa rin yun. Yung DNA mo, yun pa rin yun. Kailangan lang mapatunayan. Nang sa ganun makabalik ka pa rin bilang Barbara, bilang asawa ni Leonard, nang hindi mapunta kay Jillian ang buhay na dapat ay sa'yo. Tora, mabuting tao naman si Jillian. Matalik ko siyang kaibigan noon pa man. Kilala ko na siya at alam kong mamahalin at aalagaan niya si Leonard. Sagot niya kahit dinudurog ang puso niya. Di sana yun kung talagang patay ka na. Pero buhay ka. Idahilan ng lahat kung bakit nadugtungan ang buhay mo. Ay dahil may dapat kang ayusin. Nakakalungkot lang na masasamang tao pang nakakuha sa iyo, Barbara. Doktora, Alicia na lang.
Sanay naman na akong mabuhay bilang Alicia sa loob ng 5 taon. Napatitig siya sa mukha ng plastic surgeon na tumulong sa kanya para makatakas sa kamay ng mag-asawang baliw na surgeon din. Anong nalaman mo? Si Jillian. Matagal na niyang kilala ang mag-asawang sina Lillian at Dion. Kita ko sila sa isang gathering ng mga sikat na modelo. At naroon ang 2 yun. Nakita ko nag-uusap sila. Kinabahan ako, kaya nag-imbestiga ako. Nalaman ko na malapit silang magkamag-anak. Si Dion Suarez. Tiyuhin siya ni Jillian Arcelias. Hindi ko pa kayang patunayan, pero may hinala akong pakana ng kaibigan mo ang naganap na aksidente. Malaki ang posibilidad na sinadya ang pangyayaring yan. Kasi sa dami ng tao, bakit sila pang nakakuha sa'yo? Mabuti pa pag-isipan mo mabuti at mag-imbestiga ka. Sandali. So, kung totoo yan, may posibilidad na kilala ko ni Jillian. Ano sa palagay mo? Yun ang hindi ko alam. Pero may malaking chance na gano'n na nga. Baka makilala ka niya, lalo na nga, tinakasan mo yung mag-asawang yun. Maaring ipinaalam na nila yun kay Jillian at maaring alam na ni Jillian ang bago mong muka. Matapos ang usapan nila ni Doc Abigail, nagbalik siya sa mansyon ng asawa. Bahagya siyang nagulat dahil nakita niya doon ang babaeng kanina lang ay pinag-uusapan nila. Si Jillian, ang dati niyang kaibigan. Kinabahan siya na baka alam na nitong buhay pa siya. At iba na ang kanyang muka. Iniisip niya kung anong gagawin o ikikilos ngayong naroon na ang babae. Huminga siya ng malalim at minarapat ng pumasok sa kabilang pintuan. Sa kusina kung saan naroon ang lahat ng mga kasama niya. Lahat ay napatingin sa kanya. Naku naman, Alicia, bakit hindi ka nagpaalam kay Sir Leonard? Alam mo bang galit na galit siya kanina? Tama na yan. Sige na, magbihis ka na at puntahan mo si Senyorito. Ayaw niyang humarap sa bisita niya dahil wala ka. Ikaw raw ang una niyang gustong makita. Sabat ni Aling Linda. Hindi na siya sumagot pa at agad na niyang sinunod ang matanda. Masamang titig ang sumalubong sa kanya nang puntahan ng lihim na asawa. Nakatayo ito at may hawak na saklay. Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Naaalis ka pala. Pasensya ka na talaga, sir. Emergency yung kinita kong kaibigan ko. May kailangan kasi akong ipabigay sa kanya para sa lolo't lola kong nasa probinsya. Sorry talaga. Ganun? So ganun na lang yun. Kapag gusto mong umalis, aalis ka. Hindi ka magpapaalam? Sorry na talaga, sir. Sana mapatawad mo ko. Importante lang kasi yun eh. Bakit po ba? Ano po bang pinag-uutos mo sa akin at ganyan na lang ang galit mo sa pag-alis ko? Ngunit nagulat siya nang saklutin nito ang batok niya at bigla na lang siyang halikan. Sa gulat niya, bahagya itong naitulak. Ngunit mas malakas ang bisig nito sa kanya. Hindi nagpatinag ang binata. Hindi niya akalain na makikita na lang niya ang sarili niyang gumaganti sa mga halik nito. Kaya lang, malakas na katok mula sa pintuan ang nagpabalik sa kanila sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Mabilis siyang nabitawan ng lalaki at agad naman niyang pinunasan ng mga labi. Saka lumapit sa pintuan ng silid ng amo. Agad na tumalikod si Leonard at naupo sa kama. Oh, nandito ka pala, Alicia. Tanong ng ginang. Napayuko siya. Nakita niya sa likuran nito ang kaibigang si Jillian. Nakatingin ito sa mukha niya at nakita niyang walang anumang reaksyon ng babae sa kanya. Hindi ito nagulat, kaya bahagya siyang nakahinga ng maayos. Oo ma'am, pasensya na po. Hindi po ako nakapagpaalam sa inyo. Emergency po kasi. It's okay. Huwag mo nang alalahanin pa. Alam kong mahirap ang pag-aalaga sa anak ko kaya hindi kita hinihigpitan. Leonard, look who's here. Nakangiting baling ng ginang sa anak nito. Tumingin lang ito sa kanila. At sa babaeng tinuturo ng ina nito. Hi Leonard, kamusta ka na? Sorry, ngayon lang ako nakauwi at nakadalaw ulit sa iyo. Balita ko nagpapagaling ka na. Ngunit sa halip na pansinin, humiga ang binata sa kama bago nagsalita. Sorry, alam kong kabastusan to pero pagod na ako. Saka na lang kayo bumalik at dumalaw kapag sinabi ko na. Matabang na sagot ng senyorito. Pero anak, ang layo pa ng pinanggalingan ni Jillian. From Australia to Cebu. Then, dinalaw ka niya rito sa Maynila. Just for you. Napapahiyang nasabi ng ginang. Well, I don't care. Hindi ko naman sinabing dalawin ako ng kahit sino. And next time, sabihin niyo muna o tanungin niyo muna ako kung pwedeng dumalaw. Pagod na ako. Bukas na lang. Ang nagawa ang ina nito kundi humingi ng tawad sa bisita. Nang dahil sa inasal ng anak nito, ikaw na lang ang bahalang umintindi sa kanya, Jillian. Agad na nahawakan ng babae ang kamay ng ginang. Don't worry, tita. Okay lang po yun.
Nasanay na rin ako sa ugali ni Leonard. Yung pagkamasungit at cold-hearted niya, yun pong nagustuhan ko sa kanya. Pakunwaring sagot nito. Habang palabas ng bahay si Jillian, nakita niya ito kaya palihim niyang sinundan hanggang sa kotse. Bago ito sumakay, ay may kausap ito sa cellphone. Pwede ba, Fred? Ayoko na. Sawang-sawa na ako sa kaartihan ng best friend mo. Hanggang ngayon, he is so immature. Para pa rin siyang bata. Ayoko ng ganong klaseng lalaki. Ang akala ko ba, hanap ka ng babaeng ipapalit sa akin at kay Barbara. Sabi mo, nakausap mo ng tiyuhin ko at makakahanap na ng bagong Barbara. Para saan pang galing nilang magretoke ng muka kung mukha lang ni Barbara, hindi pa nila magaya. Oo na nga. I have already sent them the picture, Barbara. Kaya maghintay ka. Gawin mo na muna ang magagawa mo para hindi makalata. Sagot ni Fred na nasa kabilang linya. Oo na. Basta nakahanap na, ako na ang magwi-witness na buhay pa si Barbara. Basta ang gawin mo, siguraduhin mong hindi tayo ibabagsak ng makukuha mong babae. Okay? Pabulong na bulalas ni Jillian sa kausap nito. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig niya at natutop niya ang bibig ng dalawang palad. Mabilis siyang nakapagkubli sa pader nang mapalingon sa gawin niya ang babae. At nang wala itong makita, sumakay na ito sa kotse at pinaharurot ang sasakyan. Hindi siya makapaniwala na magagawa ng mga kaibigan nila ang ganun kasamang bagay. Taong pinagkatiwalaan nila ng lubos, ang siya palang sisira ng kanilang mga buhay. Mga walang puso. Sino kayo para paulit-ulit na paglaruan ang buhay namin ni Leonard? Hindi na ako makakapayag pang gawin niyo to sa amin. Tumayo siya habang determinadong naglalakad patungo sa silid ni Leonard. Ngunit laking gulat niya nang may humilas sa kanya sa loob ng isa pang silid na walang nakakaalam kahit sino. Nagpupumiglas pa siya nung una dahil tinatakpan nito ang mga mata niya. Bitawan mo ko, kung hindi sisigaw ako. Paanas niyang sabi. Then shout. Bulong rin ng lalaki, ngunit nakilala niya ang tinig nito. Leonard? Pabulong niyang tanong. Mahinang tawa ang narinig niya at marahan itong inalis ang mga palad sa mga mata niya. Doon ay nagkatitigan sila. Isang bagay ang lubos niyang ikinagulat. Hinalikan siya ni Leonard sa kanyang mga labi. Mariin, masidhi, at puno ng pagmamahal. Hindi niya alam kung bakit niya nararamdaman ang mga bagay na yon, samantalang alam niyang hindi nito alam na siya si Barbara. Habang lumalawak ang halikan nila, marahang bumaba ang halik nito sa liig at panandalian itong tumigil habang sinisinghot ang amoy niya. Saka ito mahinang nagsalita. Your kiss, your scent, your movements and gestures, the way you speak, and your voice. All of that reminds me of a woman I love deeply. Tapos, muli siya nitong hinagkan sa kanyang mga labi. Halik na alam niyang magpapahulog sa kanya sa isang pangyayari na hindi niya matatanggihan kailanman. Alam niyang iba ang pagkatao niya ngayon, pero hindi niya maitatangging siya si Barbara. At ang puso niya at isipan ay nagsusumigaw na sana'y kilalanin siya ng asawa na labis niyang minahal. Pagkakataong yun, wala siyang ibang nais na pag-alayan ng kanyang pagkabirhen. Matagal silang naghintay noon na matapos ang kasal nila. Saka lang nila gagawin sa kanilang honeymoon ang bagay na yun. Pero hindi nangyari dahil pinaglayo sila ng mga masasamang loob na hindi nila alam ay mga kaibigan pa pala nila. Habang nadadarang sila sa init ng kanilang pagniniig, patuloy niyang nilasap ang ligaya na makasama ang lalaking minamahal niya. Hindi niya inakala na sa kabila ng masalimuot na pangyayari sa kanilang buhay, binigyan sila ng pagkakataong maging isa kahit na alam niyang hindi nito alam na siya si Barbara. Lingid sa kanyang kaalaman, alam na ni Leonard na siya at si Barbara ay iisa, kaya walang pag-aalinlangan siya nitong inangkin. Pasado 12:00 na ng madaling araw nang magising siya sa kama. Mabilis siyang napabangon, napalingon sa lalaking katabi niya. Nakadapa ito habang natutulog. Kita niya ang malapad na likuran ng asawa. At kamuntik na naman siyang mapaiyak. Patawad, Leonard. Alam kong pag-gising mo, sisisihin mong sarili mo. Iisipin mo nagtaksil ka kay Barbara. Pero alam mo bang ako si Barbara? At sana napatunayan ko sa iyong katapatan ko dahil ipinagkaloob ko sa iyo at sa iyo lang ang pagkababae ko. Pero kailangan ko munang hindi sabihin sa iyo ang lahat. Kailangan kong umalis at iwan ka sandali dahil hindi ako papayag na paulit-ulit nilang lokohin at paglaruan ang buhay natin. Hindi ko man mabawi ang dati kong itsura. Hindi ako papayag na muli ka nilang lokohin
at magharap ng bagong Barbara. Bumangon siya ng oras na yun at tuluyang nilisan ng asawa. Ilang araw ang lumipas at ipinahayag ng magulang ni Leonard ang kasal nito kay Jillian. Ngunit kahit na nabasa na nila at napanood ang balitang yun, hindi nila magawang magpakita o bumalik sa mansyon. Iba ka talaga. Akalain mo nagawa mong makumbinsi si Leonard na magpagaling? At ang bilis ng recovery niya, ha? Nasabi ni Doc Abigail. O nga, malaki rin ang pasasalamat ko dahil napalambot ng alaala ni Barbara ang puso niya. Nagpapasalamat lang ako na kahit paano nararamdaman kong naaalala niya ako. Ang bunga ng isang gabing pagpapaubaya mo sa kanya kahit na may posibilidad na hindi kanya panagutan. Kailan mo ipapaalam? Hindi, Abigail. Ayoko na sana Gusto ko na lang lumayo at pabayaan siya. Pero hindi ko naman maaatim na manahimik na lang at magtago. Paano kung may nagawa na silang kamukha ko bilang Barbara? Kailangan bang tanggapin ko na lang ang buhay ni Alicia? At hayaan na lang ang asawa ko sa impostora? Kung gusto mo, magpunta tayo sa kasal. Wala tayong nakuhang gamit mo para mapatunayan ang DNA mo. Pero ako bilang nakatuklas sa lahat, kaya kitang ipagtistigo. Mahina ang ebidensyang hawak natin. Mas okay sana kung nakakuha ako ng specimen na nagpapatunay na ako si Barbara. Pero nabigo ako. Nalaman ko na pinasunog na ng tiyahin ko ang lahat ng gamit ko noon. Kasi yun ang kaugalian ng pamilya namin. Mamalasin raw ang magtatago ng mga gamit ng patay na. Wala na akong nakuha pa. At ayaw nila akong paniwalaan na kaibigan ako ni Barbara. Malungkot niyang saad habang napapahimas sa nakaumbok na niyang tiyan. Lingid sa kaalaman niya, hindi nakatiis si Abigail. Nagpunta pa rin ito sa mansyon ng mga Castillo para kausapin si Leonard. Nasa may hardin sila at kasalukuyang nakaharap ang lalaki. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Si Dr. Abigail, isang surgeon. At gusto kong ipagtapat sa iyo ang lahat, ang buong katotohanan. O ka pa makapagpakasal kay Jillian. Alam na namin ang lahat. Isang araw, may lilitaw sa harapan mo na magpapakilalang siya si Barbara. Kamukhang kamukha, pero pangungunahan na kita. Hindi siya si Barbara. Napatitig ng mabuti si Leonard sa babaeng doktor habang binabasa ang hilatsan ng mukha nito. What? Oo. May magpapanggap at kamukha siya ni Barbara. Pero hindi siya ang tunay mong asawa. Dahil ang tunay na Barbara ay walang iba kundi si Alicia. At nakilala mo na siya. I know. She's Barbara. Walang kaduda-duda. Sa mga halik niya, yakap, boses at pananalita. Alam kong siya si Barbara. Ipinapahanap ko na siya. Pero parang pinagtataguan niya ako. Malungkot na sabi ni Leonard. Mabuti naman at nakilala mong mga halik ni Barbara. Well, good to know. And good for you. Tumayo na si Abigail at nagtangkang aalis na. Teka sandali. Gusto kong malaman kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Umupong muli ang doktora. Actually, ipiniliwanag lang sa akin ni Alicia ang katotohanan. Nakilala ko siya bilang Alicia. At humingi siya sa akin ng tulong para makatakas sa mag-asawang baliw na surgeon na nagpractice sa mukha niya. Matapos ang aksidente, nagising siya sa inaakala niyang ospital. Wala na siyang maalala. Sa mga nangyari sa kanya, hindi niya kilala ang sarili at laking gulat niya nang makitang nakabalot sa benda ang buo niyang ulo at mukha. Nalaman niyang inoperahan siya ng 2 plastic surgeon na walang lisensya. Tinlong niyang mga ito kung sino ba talaga siya. Kung saan ba siya nagmula pero hindi siya sinasagot ng mga to. Tila nagbabalik sa alaala ni Abigail ang lahat na parang isang pelikula. Habang isinasalaysay ang kinukwento sa kanya ni Barbara, halos 1 taon na ang nakakalipas. Ito na, malapit na nating makita ang resulta ng ating obra maestra. Sabi ng lalaking doktor habang tinatanggal ang benda sa mukha niya. Ko, Doc Dion, sana nga maayos ang kinalabasan ng mukha nitong babae. Tiyak na hindi ka nababagsak sa mga pagsusulit at sisikat kang plastic surgeon. Bulalas pa ng babae. Okay, alam kong maganda ka na. Wala na yung sunog na mukha. Sabi pa ni Doc Dion. Sunog na mukha? Hindi ba? Puro sugat lang naman ang mukha niya. Nagtatakang tanong ng babaeng surgeon din. Lilian, sira ka ba? Ganun na rin yun. Papangit pa rin siya dahil sa mga pilat na natamo niya buhat sa aksidente. Tumatawa nitong sagot sa asawa niya. Palad ka at nakita ka namin. Kaya ngayon buhay ka at maganda na ulit ang mukha mo. Tingnan mo. Baling pa ng lalaki sa kanya. Iniharap siya nito sa malaking salamin. Nakita nga niya na maganda na ang mukha niya. Pero alam niyang hindi yun ang tunay niyang mukha. Meron pa kayong litrato ng dati kong itsura? Naiiyak niyang tanong. Ha? Wala.
Hindi ka naman talaga namin kilala. Nakita ka lang namin sa paanan ng bundok matapos ang malakas na pagsabog ng mga sasakyan nyo. At for sure, iniisip nilang patay ka na naabon na ang bangkay mo kaya alam namin na walang maghahanap sa iyo. Sagot ng babae. Lilian, total naman, mukhang okay na siya. Sa loob ng ilang araw, gawin natin siyang maid dito para naman mabayaran niya ang pagre-retoke natin sa mukha niya. Isa pa, hindi dapat malaman ng iba na nagretoke ako ng mukha ng tao dahil wala akong lisensya. Makukulong ako kapag nangyari yon. Oo naman. At isa pa, pwede na rin tayong mangontrata ng mga kilala nating iligal na mga mayayaman kapag gusto nilang magtago sa mga kaso nila. Diba? At siya ang gagawin nating assistant. Segunda ng babaeng doktor. Pwede bang turuan mo na siya ng mga medical terms? At yun ang gamit rito. Ayoko nang tatanga-tanga siya sa operasyon ko. Malinaw? Tapos ay umalis na ito sa harapan nila. Doon na pagtanto ni Alicia na masamang tao pala ang mga nakakuha sa kanya. Balak ng mga ito na kalaunan na ipagbili siya o gawin siyang buhay na produkto at katibayan ng isang matagumpay na operasyon ng mga ito. Gal ng 4 na taon ang paninilbihan niya sa mga ito. Alam niyang lahat ng mga pasyenteng nagpupunta doon ay mga mayayamang tao na may tinatakasan sa batas. Dabagman sa kalooban, hindi siya makatutol dahil wala siyang naaalala tungkol sa kanyang nakaraan. Gabi-gabi, may mga napapaniginipan siyang mga pangyayari na alam niyang may kinalaman sa tunay niyang pagkatao. Ngunit nanahimik lamang siya. Sa halip, mas pinagbuti niyang tandaan ang mga itinuturo sa kanya ng mag-asawang surgeon. Isang gabi, bigla na lang siyang nagising buhat sa malalim na panaginip at naalala niya na lahat, maging ang mukha ng lalaking huli niyang nakasama bago maganap ang aksidente. Doon ay naging malinaw sa kanyang lahat at nasabi niya sa kanyang sarili kung sino talaga siya. Ngunit inilihim niya yon upang hindi siya mapigilan ng mag-asawa sa kanyang planong pagtakas. At doon niya ako nilapitan at humingi siya ng tulong sa akin para makapagbagong buhay at mamuhay siya bilang Alicia. Isang araw, nabasa niya sa internet ng pangangailangan ng caregiver. Hindi siya nagdalawang isip na muli kang lapitan. Isisi niya ang sarili niya dahil sa sinapit mo. At ngayon, nagdadalang tao siya. Dala niya ang anak niyo. Pero wala pa rin siyang lakas ng loob dahil alam niyang wala siyang patunay na siya ang tunay na Barbara. Nag-aalala siyang may lilitaw na taglay ang tunay na mukha ni Barbara at aakalain mong siya yun. Ayaw na niyang lokohin at paglaruan ng iba ang puso mo. Kaya itong ginawa ko. Sana naman makatulong. Mahabang paliwanag ni Doc Abigail. Napatayo si Leonard. Ano? Nagbungang ginawa namin ni Barbara? Oo, pero gusto pa rin niyang may maipakitang katibayan katulad ng DNA test. Doc, sabihin mo sa kanya na kaya ako sinikap na may mangyari sa amin noon para makakuha sa kanya ng DNA sample ng hindi niya alam. At nasa akin ang resulta. Wala na siyang kailangang patunayan pa sa akin. Pakiusap, Doc. Bumalik na siya sa akin. Sa araw ng engagement, magpunta kayo para masaksihan niyo ang isang maganda at malaking palabas para sa ikatatahimik ng buhay namin. Pakiusap ni Leonard na sabihin ng kaibigan sa kanya. Isang linggo ang lumipas buhat nang magkita sina Doc Abigail at ang asawa niyang si Leonard. Sinunod nga nila ang inutos nito na magpunta sila sa engagement party. Alam nilang may magaganap na mahalagang pangyayari sa araw na yun. Lahat ng mahahalagang tao ay naroon. Yun din ang mga tao na nakita nila nung araw ng kasal nila ng asawa niya. 5 taon na ang nakakaraan. Marahan niyang hinimas ang nakaumbok niyang tiyan. Anak, kapit ka lang ah. Alam kong ipaglalaban tayo ng ama mo. Alam kong tayo pa rin ang magkakasama. Tayo ng ama mo. Alam kong hindi niya hahayaan na patuloy pang paglaruan ng mga baliw na yun ang buhay natin. Lihim niyang nasabi sa anak na nasa sinapupunan. Abang papasok sila, hinarang sila ng gwardya. May invitation po ba kayo? May kabastusang tanong ng lalaki. Heto kaya papasukin mo na kami. Hinihintay na kami sa loob. Sabi pa ng doktora. Siya, bakit nakabalabal siya? Aka na ron, papasukin mo na kami. Tinghal na sagot ni Abby. Tapos, hinila na ang kamay niya. Hay nako, kung wala ako paano na? Hinang bulalas ng doktor. Nga Dok, nagpapasalamat ako sa iyo. Paano na kaya kung wala ka? Ever since ang laki na nang naitulong mo sa akin. Wala ako sa ganitong kalagayan kung wala ka. Niyakap nila ang isa't isa dahil sa usapang yun. I hope everything will be fine with you all. Yun lang ang dasal ko para sa inyo. Nasagot ni Abby. Pumasok na nga sila sa loob ng bulwagan kung saan nagaganap ang engagement party ni Leonard at Jillian.
Gusto niya ring makita kung payag ba talaga itong makasal kay Leonard. Ladies and gentlemen, I am pleased to inform you all that my son Leonard will be getting married again after a long period of being alone. And his bride-to-be is Miss Jillian Arcelias. Malakas na pahayag ng ina ni Leonard. Sigabong palakpakan ang narinig ng lahat at ang nakakabiging kasiyahan ng lahat ay nagpabigat sa kanyang puso. Ngunit biglang naagaw ang atensyon ng lahat nang marinig ang sigaw ng isang babae. Hindi maaaring mangyari yan! Hindi ako papayag dahil buhay pa ako! Sigaw ng isang babaeng biglang pumasok sa loob ng bulwagang yun. Laki ang mga mata ng lahat ng taong naroon. Maging siya ay labis na nagulat. Inaasahan na nila ni Doc Abby ang lahat ng magaganap. Pero ikinagulat niya pa rin yun. Hindi niya akalaing sagad na sa buto ang kasamaan ng mga taong yun. O hindi, talagang ginawa nila kung ano yung narinig ko mismo kay Jillian. Oo, kaya humanda ka. Kailangan mong lumantad. Sagot ni Abby. Paano kung hindi ako paniwalaan? Alam na ni Leonard ang totoo. Maghintay ka lang. Totoo ba? Talaga bang ikaw ang asawa kong si Barbara? Tanong ni Leonard. Oo, ako nga. Patawarin mo ko kung hindi ako nakabalik agad. Nawalan ako ng alaala at kinupkop ako ng mag-asawa. Ngayon, nagbalik na lahat sa akin at napanood ko nga ang balita na ikakasal ka na. Hindi ako papayag na maagaw ko ng ibang babae sa akin. Pero kaibigan mong matalik si Jillian. Hindi niya naman alam na buhay ka pa. Bumaling kay Jillian ang tingin ng kanyang asawa. Tingin na nagtatanong. Hindi ko alam, pero handa naman akong magparaya kung talagang mahal mo pa rin siya. Wala akong magagawa. Nauutal na sagot ni Jillian. Talaga? O baka dahil ibang lalaki ang mahal mo? Plano niyong lahat to, di ba? Simula pa lang, plinano niyo ng aksidente. Pero dahil hindi mo ako maloko at hindi mo magustuhan ang ugali ko, gumawa pa kayo ng panibagong Barbara. Magpapanggap at makontrol niyo. Ganun ba? Sigaw ni Leonard. Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Jillian. Nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwalang alam na ni Leonard ang lahat. Leonard, kaibigan ka namin. Kaibigan kita. Bakit gagawin namin ni Jillian ang bagay na binibintang mo? Sabi ni Fred para ipagtanggol ang nobya nito. Dahil sa'yo. Dahil kayo ang magkarelasyon at gusto niyong imanipula ang buhay ko at ang kayamanan ng pamilya namin. Sa akala niyo maluloko niyo kami? Ano? Malino na pagbibintang yan. Bakit hindi ang Barbara na yan ang tanungin mo? Baka pakana niya lahat. Ang tagal niyang nawala, tapos ngayon lilitaw siya. Ay dahil sa kagagawan niyo, mga walang awa. Galit na nasaklot ni Leonard ang kwelyo ng kaibigan. At agad ding nasuntok ng lalaki. Sa isang iglap lang ay bumagsak sa sahig. Wala kayong ebidensya! Bulalas ni Fred. Agad tong tumayo at tinangkang lapitan ang huwad na Barbara. Ikaw, umamin ka! Sino nag-utos sa'yo? Sila po. Silang nag-utos sa akin. Sabi nila, ooperahan nila ako at magpanggap daw ako bilang Barbara. Wala akong alam. Pumayag lang ako dahil hawak nila ang anak ko. Maawa kayo, huwag niyo akong ipakulong. Walang yakang babae ka, idadamay mo pa kami. Wala kaming alam dyan. Sabat ni Lilian. Ang hiya ka? Agad namang sinaklot ni Dion ang nagpapanggap na Barbara sa braso. Ngunit napigilan na ito ng isang lalaki na hindi alam ng lahat ay detective ng kapulisan at naroon upang hulihin sila. Kana, meron na kaming mga ebidensya sa pag-oopera mo na walang permiso. Alam na rin namin ang ginagawa mong pakikipag-ugnayan sa mga mayayamang pinaghahanap ng batas. Inooperahan mo mga mukha nila para patuloy silang mabuhay ng malaya. No, hindi totoo yan! Hindi ko yan ginawa! Sigaw pa ni Dion habang nagpupumiglas sa kamay ng mga pulis. Huwag ka nang magsinungaling! Sigaw niya. Noon pa lang sila lumantad sa lahat. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita siya. Ikaw? Bulalas ni Dion. Alicia! Walang hiya ka? Nandito ka lang pala? Oo, nandito ako. At ako ang tunay na Barbara. Alam kong alam niyo yan. Dahil kayo ang nag-opera sa mukha kong puno lang naman ng sugat. Pero pinagpraktisan niyo ang mukha ko. Paano mo mapapatunayan? Pagkakaila pa ng mag-asawa. Alam ko, dahil may ebidensya na kami ni Mama. Nakuha namin ang resulta ng DNA test. Mabuti na lang at naitago pa ng kaibigan ko ang mga gamit mo nung nagpa-DNA test tayo. Bago tayo ikasal, para lang malaman natin kung compatible ba ang genes natin. Sabi ni Leonard na nilalapitan pa sila. Agad siyang niyakap ng asawa. Napakasaya ko na binalikan mo ko, kahit iba na ang mukha mo. Salamat dahil nagtiwala kang makikilala kita kahit na iba na ang mukha mo. Walang iya! Wala kaming kasalanan! Sigaw pa ni Dion at Lilian
habang hinihila sila ng mga pulis. Sinubukan pa siyang lapitan ni Jillian at pakiusapan upang hindi madawit ang mga ito, ngunit hindi niya ito tinapunan man lang ng tingin. Kunin niyo na sila. Kahit na isang tingin, ayoko kayong tingnan. Ayoko nang maalala pa ang lahat ng kasamaang ginawa niyo sa buhay naming mag-asawa. Pati ang inosenteng tao dinaamay niyo. Tumalikod siya at ikinubli naman siya ng bisig ng asawa niya. Umalis na kayo at sumama ng maayos sa mga pulis. Lahat ng ebidensya sa loob ng 5 taon, nasa mga kinauukulan na. Sayang lang ang tiwala na binigay namin sa iyo, Fred. Alam na rin ni Mama at Papa ang mga katiwalian mo sa kumpanya namin. At tapos na ang oras ng mga kasamaan mo. At siya naman ay nakapagsilang ng isang batang babae at pinangalanan nilang Arlinda. Hinayaan lang muna nilang makapag-breastfeed siya sa anak ng halos 2 taon. Tapos ay ipinasya nilang ipabalik sa kaibigan niyang si Abigail ang kanyang tunay na mukha. At ang babae namang pinalitan nila ng mukha ay tinulungan din nila na maibalik sa dati ang mukha nito. Dahil doon ay nagawa nilang maibalik sa normal ang buhay nila. Alam niyang ang parte ni Alicia sa buhay nila ay isang panaginip lang na nais na lang niyang itago sa kanilang mga alaala. Na Jillian at Fred at ang 2 surgeon ay nahatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong at sinigurado ng pamilya ni Leonard na hindi nila magagawang palayain ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pera. Malambing at marahang mga kamay ang pumupulupot sa kanyang bewang habang humahalik naman ang mga labi nito sa kanyang leeg. Honey, ikaw parang naghahamon ka na naman. Eto nga't may laman na naman ang tiyan ko. Napapangiti niyang sabi sa asawa. Yun naman, namiss kita. Alam mo namang minuto ng buhay ko, namimiss kita eh. Akalain ko bang mabubuntis ka na agad? Nung nakaraan, ilang taon din akong naghintay sa pagpapagaling mo. Ngayon parang ilang beses lang natin ginawa. Napuruhan ka na ulit agad. Honey, anong magagawa ko? Nagkakataon na fertile ako kapag ginagawa natin ang honeymoon natin. Di yan, nasundan agad si Arlinda. Kahit na 4 na taon pa lang siya. Napapangiti siya nang mapagmasdan ang nakangusong asawa. Di okay, aantayin ko ulit na makapanganak ka. After 3 months, gagawa ulit tayo ng baby. Kaya lang, honey, nag-aalala ako sa'yo. Ano kaya kung tama na yung 2 baby para sa atin? Nag-aalala ako sa pangangatawan mo. Ilang beses ka nang dumaan sa maraming surgery. Baka mamaya mahirapan ka na. Aalala pa nitong kinuha ang mga kamay niya at hinagkan yun. Thank you, honey. Inaalala mo ko palagi. Kung sa tingin mo ay masaya na tayo sa 2 anak, okay lang din sa akin. Masaya naman na tayo. Ako, ayokong i-take ang risk para sa'yo. Okay lang sa akin na magpalaygate ka na. Salamat, Leonard. I love you. Salamat dahil kahit na naging masalimuot ang buhay natin nung una, heto tayo at magkasama. Tayo pa rin sa huli kasama ang mga anak natin. At lubos ko yung pinagpapasalamat sa Diyos. Niyakap siya ng asawa at sabay nilang pinagmasdan ang magandang kalangitan na puno ng mga bituin sa langit. Dear listeners, dito na po natatapos ang kwento ni Leonard at Barbara. Salamat sa pakikinig at sana'y makasama ko kayong muli sa susunod na kwento. Till next time!